Muling nabuhay. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Pagpaumanin na po ninyo, medyo naantala yung ating pagdiriwang sapagkat medyo humabaw yung ating misa sa parokya. No? Gawa ng pagtatalaga ng ating mga volunteers para bukas, no? Mga PPCRB, Parish Pastoral Council for Responsible Voting, no? Na tutulong sa atin para ho bukas. At the same time din ho, no? Ay inimbitahan din ho natin yung ating mga kandidato, no? Mula mayor hanggang konsihal, no? Para ho sa isang misa, no? Magingin natin ang panalangin sa harapan ng Diyos para sa isang maayos, mapayapa, makatotohanang eleksyon para bukas. Pero bahagi, tamang-tamang, sapagkat napakahalagang aspeto po ito, kasi ang ating ebanghelyo sa araw na ito ay tumutukoy saan? Sa tinatawag nating mabuting pastor. So, tayo ho, ay hindi ho natural sa atin yung nagpapastol. Kapag sinabi mo nagpapastol ay baka, kalabaw, hindi kaya ay kambing. Ewan ko lang kung may nagpapastol na ngayon pa ngayon ng mga pato at saka ng mga bibi. Pero para ho sa mga Israelita, normal na ho, kapag sinabi natin nagpapastol ng tupa. It is too ordinary, Hindi na bago sa paningin. Tayo, wala tayong masyadong karanasan na pagpapastol ng tupa, Minsan yung mga alaga natin, nakakulong na lamang, Pero yun ang makita natin, Kaya, tumutukoy higit sa lahat. Sabi nga natin sa Ebanghelyo natin na pakinggan, sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 10, the whole chapter of 10, ng San Juan ay tumutukoy sa ang mabuting pastol. At nakita natin na alin ang ilang mga elemento ng isang mabuting pastol, ng isang mabuting tupa, nakikinig. Nakikinig ang mga tupa sa kanyang pastol. Nakikilala ng pastol ang kanyang tupa. So, bahagi ho, kilala na kaya yung inyong mga iboboto, kahapon may nakausap ko ng father, hindi ko kapakilala lahat ito, Sabi nga, yung nakapagkamay lang sa akin ay yung 4, sa atin, bagamat meron na tayong tarpaulin, meron ng jingle, tapos na ako kasi ngayon ang campaign period, So, pahinga na, Pero bahagi ho, na sana yung nakalipas na mga araw ay, sabi nga, ay nagkaroon ng pagkakataon ng makilala at marinig ng mga tao, yung mga nagnanais na maglingkod. So, kundusin po, yung bigat para makilala ngayon ay nasa mga nagnanais na magpastol. Paano kayo boboto kung hindi ka kilala? So, kaya nawa, ay yung panahon ng campaign period, sana ay nakilala natin yung ating mga iboboto. Bagaman sabi nga natin, kuminsan may mga nag-aanyaya na sana yung ating simbahan ay magbigay din ng mga preferences ng mga iboboto. Pero hindi ho yung ginampanan ng ating diocese. Bagaman may iba mga diocese, baka mabigla kayo. May ibang mga diocese na mayroon silang suggested candidates. Sabihin, suggestion pa rin yun. Nasa inyo pa rin yung pagpili. At maliwanag nga alin, dapat
ay kung tawagin natin ay informative. No? Pipiliin mo yun kasi kilala mo. No? Bahagi mo yun. No? Hindi lamang kung ano yung mga ibinahagi, pero yung sabi, kilala mo. No? Hindi nagsisinungaling yan. No? Hindi pulero yan. No? So, hindi mayabang yan. No? Iba pa rin yung tinatawag natin kilala. No? Pero yun naman, huwag natin kalimutan. Bukas, ay tayo ay boboto. Isa ho yung karangalan na ibinigay sa atin bilang demokratikong lipunan. Tayo ay may kapangyarihan na magluklok ng mga taong sa tingin natin ay mga mabubuting pastol. Nawa po, yun ang huwag natin kalimutan. Kaya kung minsan, tayo ay nagsasuffer kasi yun ang binoto natin. Kaya sana magkaroon tayo ng kung tawagin natin ay malawak na kaisipan. Kaya kailangan natin yun. Pangalawa, ay humingi din tayo ng biyaya sa Espiritu Santo. Kinakailangan din tayo humingi. Alina Espiritu Santo, gabayan mo ako sa sino mang iboboto ko na siyang sa tingin ko ay siyang magiging mabuting pastol. Alam niyo, maganda ho yung ikalawang pagbasa. Ang ikalawang pagbasa ay mula sa aklat ng pahayag. Ano yung sinasabi rito? Ito yung panahon na kung saan ay ang mga tupa ay hindi na magugutom. Hindi na mauuhaw. Dadalhin ng pastol sa isang pastulan na kung tawagin natin ay punong-puno na ng lahat ng kailangan. Ay, tumutukoy na yun, of course, wala na iba kundi sa langit. Langit lang talaga yung lugar na yun. Pero sana, na makita natin, tayo ay tinutulungan na makamit yung kaganapan ng mga nabanggit na pagkilos. Na makita natin na yung ating mga iboboto ay tunay na magdala sa atin sa masaganang pastulan. May angat tayo sa ating kahirapan at kakulangan. Yun ang idulog natin sa harapan ng poong may kapal. Yun po yung unang at huwag natin kalimutan, na napakahalagang pagkilos natin na nawa pakinabangan natin ngayong panahon na ito sa darating na eleksyon 2025, bukas. Pangalawa, ipanalangin din po natin, hindi naman po kaila sa inyo na tayo ay may bago ng Santo Papa. Ang ating pong bagong Santo Papa ay pinanganak sa Amerika, at siya ay naging pari sa tinatawag nating Order of St. Augustine, OSA. So kung si Pope Francis ay kasama sa mga kapulungan ng mga pari na kung tawagin natin ay Jesuita, itong ating bagong Papa ay mula sa Order of St. Augustine. At bahagi ng kanyang pagkilo ay siya ay nanirahan sa Peru. Saan ba yung Peru? Ay Latin America. Si Pope Francis ay sa Argentina. Latin America rin po yun. So, ang ating pang kasalukuyang Papa ay sa Peru. Latin America rin ho. Anong salita? Spanish. So, bahagi rin na kung saan ay ipanalangin natin. Panalangin natin, magpasalamat tayo sa Diyos sa kanyang pagdala at ang sa ating bagong Papa na ninais niya na gamitin ang pangalang Leo XIV. Sa Tagalog, Leon. Leon, ika-14. Pero kapag binabanggit natin sa ating pong misa, sa prepasyo,
ay Leon na lang. No? So, yun ang ating translation ng Leo. No? So, bahagi yun na kung saan ay patuloy natin idulog na tayo nawa ay tunay na gabayan sa ating patuloy na pag-udad sa larangan ng mga hamon na hinaharap ng simbahan universal, no? Pangkahalatang simbahan. At nawa sa tulong ni Papa Leon ay higit nating makita yung pagiging mabuting pastol ng ating Panginoong Jesucristo. Pangatlo, ay bahagi rin ng ating panalangin, ano? So, ngayon din ay araw ng mga nanay, ano? Yung mga nanay, yan po ay mga pastora, no? Na nangalaga sa kanilang mga anak. No? So, tayo ay higit na nagpapasalamat at ipinapanalangin natin ang lahat ng mga nanay sa araw na ito. At italangin natin na nawa ay patuloy nilang gabayan ang mga tupa na ipinagkaloob sa kanila. Napakahalaga ho ng ginagampanan ng mga magulang sa paghuhubog ng sambayanang Pilipino. Ang nawa po ay bigyan natin na higit na panalangin na nawa ang mga nanay ay tunay na makagabay sa kanilang mga anak. At isama na rin natin tayong mga mananampalataya na puputo bukas. Kasama na rin po yung ating mga PPCRP. Na nawa po ay tunay na maging daan upang tayo ay makilahok. Tunay na makilahok. Kung minsan kasi nakakalungkot man isipin na ang mga kaisipan natin ay pakaisipan lamang na pangmadalian. Sana makita natin yung solusyon na pangmatagalan. Sabi nga kung minsan ay nasisilaw lang tayo ng mga pamandaliang aliw ng daigdig na ito. Kasama na kapag ang pinag-usapan natin ay buhay pamumulitika. So, idalangin natin sa harapan ng Diyos. Na nawa tayo ay makahubog. Makahubog. Ang isang, sabi nga natin, ang isang tao na gusto natin na mamuno sa atin ng maayos, ay kaya naroon yan. Bakit? Kasi ibinoto natin. Ibinoto natin. At sana ay panindigan natin na sa tingin natin ito yung tao na maging bahagi ng pagkakilala natin kay Jesus na mabuting pastor. At nawa maturuan tayo na tayo ay nagsusulikat na maging katulad na Jesus, ang mabuting pastor. Sa lahat ng larangan ng ating buhay, lalong-lalo na sa buhay pamumulitika, kasi ito yung gagawin natin para sa araw ng bukas.